malaking grupo nasa likod ng kulto ni Senior Aguila. Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na ginagamit lang si J. Renz Kilario o Senior Aguila bilang prente o front sa pagpapatakbo ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Inc. Ayon kay de la Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nanguna sa pagdinig sa naturang grupo, ginamit lang siyang figurehead ng organisasyon para makahikayat ng mga tagasunod. Subalit paniwala ni De La Rosa, ang mga desisyon at polisiya ng organisasyon ay hindi mula mismo kay Senior Aguila, kundi mismo sa mga advisor ng SBSI. Subalit pagdating umano sa isyu ng pag-aabuso, sinabi ni De La Rosa na malinaw na si Kilario o Senior Aguila umano ang may kagagawan. Me and my brother grew up in a very religious environment. Malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto. Sinabi ng Ilola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si J. Renz Kilario. Kaya naming patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yung sabi ng sa kabila, sir. Kasi nilason daw namin. May binabit ba na nagsabi na nilason ninyo? Obstruction. Sino kinasuhan nyo na obstruction? Attorney Ralna Florano po, sir. Ha? Attorney Ralna Florano po, sir. Florano? Yes, sir. Sino yan siya? The legal officer of the kapihan, sir. Bakit siya nakasuhan ng obstruction? Last September 21, sir, the Chief of Police served a warrant of arrest against one of the members of the kapihan, sir. However, sir, Attorney Ralna Florano prevented them to enter and sabi niya, sir, na siya naman daw po magkano, sir, hindi daw siya magpapasok. Pwede ba yun? So that's why, sir, we have filed a case for it. You want to respond? You're Attorney Florano? Sound check, testing 1, 2, and 2, sound check, testing 1. Magandang umaga po, Senator Bato, Senator Yes, Riza. right. Yes, I would like to address, because it's the first time po, sir, that I've heard that there's a case filed against me, and I've yet to see the complaint. But for the record po, Your Honor, Mr. Chair, I am surprised because I'm the first person po naglilink between the PNP and the officers po ng SBSI. Police Colonel Audrey Rose Rivero can attest to that, na ako po yung naglilink para po mapanatili po ang katahimikan at order po sa aming lugar. So, I vehemently deny that I prevented po any police officers from entering kapihan because I know for the fact na kailangan po lang gawin yung trabaho nila. So, but I will further defend that when I receive the subpoena po, Your Honor. Salamat po. Anyway, you will have your day in court. Yes, Mr. Chair. Thank you. Yes, but Attorney, miyembro po ba kayo ng Socorro Bayanihan Services Inc.? Yes, Your Honor. I am the granddaughter po of the founder, Rosalina Lasala Taruk and Don Albino Taruk. Kaya rin po maiksi yung buhok nyo dahil yun po yung gupit na mga babaeng miyembro ng Bayanihan. This is my the haircut po before, even hindi pa po sa lahat. so Salamat kayo, Mr. Chair. you're the daughter of Mayor Dinya Florano po. so there were reports that your mother mysteriously died. What can you say? Yes, I have also, I have actually, dalawa lang, can I please narrate short brief history po, Your Honor? Yes, yes. Ang lolo ko po, the founder, Don Albino Taruk, married to my grandmother, Rosalina Taruk, and they only have one child, my mother po, who was a former mayor for 2 terms, Mayor Denia Taruk Florano. Dalawa lang po kaming anak niya, ako po, Attorney Ralden Florano, at andito po yung kapatid ko, my older brother, Ralden Taruk Florano po. My mother married a priest po.
Rostom Serrano Florano. He is a Monsignor of Iglesia Filipina Independiente, and he has served for more than 30 years in our church po. So, basically po, me and my brother grew up in a very religious environment. My grandfather, Don Albino Tarok, even donated the lot where our IFI church is built now in Socorro. And my grandmother is also a very religious woman as well. Na during her time in 2018, she led the renovation of our church through the Bayanihan Spirit. Tulong-tulong po yung mga membro, contributing their labor and money for the renovation of the building. So, it is on personal note, it is very malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto, because my grandparents, as what the former chairperson of Socorro Task Force, Kapihan, has described them, virtuous people po, Your Honor. They are very God-fearing. They are well-respected po sa community. So kami po, pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos. So I, for myself, could never and ever praise any other person other than our Jesus Christ, our Savior. So, yung sa case po, sa tanong niyo po, regarding po sa death po ng mama ko, it is not it is a public knowledge po that my parents both has heart ailments po, Your Honor. Nung yung lola ko po, meron siyang enlargement of the heart, as well as my mother. Nasa genetics po namin iyon. That's why we have conducted mostly mga 3 times a year po kami nagpapa-check up sa cardiologist. So before po, nung namatay sila, yung lola ko, meron po siyang problema. It's a personal family matter and I don't want to expose po kasi may mga madadamay. But personally, we believe, me and my brother, that it was based on the death is basically because of the heart ailment of my parent and my grandparent. Before, they want to insist that it is because of COVID to suit their narrative. But now, because of this issue, iniba na naman nila yung reason, I think, just to suit their narrative again. So, For the record, as far as you are concerned and your brother is concerned, there is no mystery as to the death of your mother. yes, Your Honor. Yung brother mo sa likod, i-recognize natin. Okay, walang mystery. Can you let him speak, Your Honor, if you may? Yes, right. Mr. Chair, pagbalik po ni Attorney, I'd also like to ask her a question. Salamat Okay. kayo, Mr. Chair. Yes. Sir, pwede na. Yes, go ahead. Magpisaya lang ko, sir, para klaro ba. Iba yung Tagalog sa Kabisaya, sir, baka magkamali ako, sir. Para ma-record natin, magaling mo mag-Tagalog si attorney, ipa-translate mo sa Tagalog kay attorney, ha, please. Please, continue. Ako pala si Geraldine Tarok Florano, ang nagkaisang apo na lalaki ni Rosalina Tarok. So, regarding the mysterious death of my grandmother and my mother, wala po yung katotohanan, sir. Kasi kahit... Of course, kasi the first person to complain ay kayo dapat, dahil kayo ang kami dapat. kamo hintong Kasi kami yung right person. Kayo, yeah. But so, ganito na lang, where are you living right now? Sa Kapihan, sir. Sa Sa Kapihan. loob talaga ng Kapihan. O sa Kapihan. May bahay kayo doon? May bahay kami. Pati ikaw, attorney. May pamilya ka rin doon, attorney. Ikaw rin. O, andito yung asawa at saka husband. Yung papa nga namin, sir, nandun ngayon sa Butuan. Okay. Sa Kapihan din nakatira, sir. Okay. Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan?
Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is may, if i-check niyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po. Depende po sa season, may mabhaba, may mataas. Tapos, kung mainit yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din po mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, Attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng 1 taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. About the hair, let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklay mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Ang sa amin lang dito, sinasite lang yan ni Senator Risa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo o pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag lang isipin ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. The organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services started as a genuine people's organization. Akala po namin even way back in the 1940s. At noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena, bandang 2017, ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay doon nagsimula. Ayon sa research namin, doon nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero nakasentro na sa persona niya. Kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasaliksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor,
balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But, Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Taruk, who was still the president po, Your Honor. So, alam, like what Mr. Edelito Sangco described her, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag dito, ibibigay niya lahat, kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakaptira sa kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, Yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. What's name? Raldin Tarok Florano. Geraldine Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So, itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, huwag mo ko yung tudlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test. Payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawag na ako pa. Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct. Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So, ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts. At kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung Sorry salitang po, kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. You just present the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So, wala kami sa bukid, sir. So, punta kami sa Municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So, noong time na yun, sa panahapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So, sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So, isafety namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So, sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy niya sa gitawag na mo kanang guest house sa Sungkoy, Kung itagalog mo para... kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasing junction sir sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi
Kasi pag high tide nga sir, yung tulay nga sir, nandito na yung level ng dagat eh. So ito yung nangyari. So sabi ko sa kanya, tinanong kami ng isa't isa ng Lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. Yung 2019 December, Christmas party yata namin yun. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon nga kami sa bukid, itong si Jerens Hilario, actually, ito si Jerens Hilario, sir, estudyante ko no, sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. May teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Maano ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala. Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ng Santo Niño. Ako, sir, di ko motoo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo na. Answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Very good. O rin kung ito nga, because kasi si Mesiya, dili. Sir, pili mo naman ko, sir, sa kung istorya. Kaya 2019 mo ko sila, tabo. Pagka December, sir, before December, sir, before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Hilario kung paano dalanan yung tao, paano nakisama ng tao, yung mga plano mismo, pero plano sa kayuhan. Sabi natin kayo sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Hilario. Mr. Chair, sir, if I may, sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi niyo? Sinabi kasi sa akin aking lola. Actually, sir, di pa ako tapos magtanong. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin sa akin personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, sinabi sa akin. Ko kung paano nyo sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato, Senador Bato, ni Jerens Hilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Mr. Chair, so sir, taong 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay Jerens Hilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi, sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko sa Senyor kasi yun yung iskinom niya ngayon. Pero ang tinatawag ko sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerens Aguila ay Senyor Aguila. Ngayon yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan, yun yung pagkakilala na Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi ako maniwala na nasa yung reincarnation, ma'am. Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi